Gumising nga ako ng maaga para bumili ng gulay sa tindahan. Buti na lang nakita ko itong upo sa tindahan kaya binili ko na agad. Nagdali-dali na nga ako dyan sa paghiwa ng gulay para maluto ko na agad. First time ko nga magluto nito kaya hindi ko alam kung kukunan ba talaga to ng buto o hindi ba. O makakain ba ang buto nito, basta kinuha ko na lang kasi hindi ko nga alam. Natapos ko na kunan ng buto kaya hiniwa ko na siya ng maliliit. Yung sakto lang. Para bilis nga itong maluto. Yun yung style ng paghiwa ko. Depende na yan sa inyo kung anong style ng paghiwa nyo. Yung sa akin, ganyan lang. Ang importante naman, maluto siya. At na natapos ko na hiwain, may nakaprepare nga apla akong lalagyan. Kadyan ko na lang nilagay. Continue nga lang ako sa paghiwa para maluto ko na ito. Sana nga masarap ang luto ko ngayon dahil first time ko nga itong gagawin. At yan na nga lahat yung nahiwa ko. Kaya nag-prepare na ako dito ng bawang at hiniwa ko lang ng maliliit. Sa recipe nito, gumamit ako ng chili powder, sotanghon, sardinas, at yung hiniwa ko na upo. At yung pampalasa na magic sarap. Sa isang pan, maglagay lang ng konting mantika. Ilagay na ang bawang. Hayaan itong mag-golden brown. Pag nag-golden brown na, ilagay na ang sardinas. Ayan, nalagay na natin ang sardinas. Hayaan itong maluto. Tapos naglagay na rin ako ng 2 basong tubig. Tapos nilagay ko na ang upo. Takpan at hayaan itong lumambot. Pagkalipas ng 5 minuto, unti-unti na siyang lumambot. Haluin ito para mas manuot ang lasa. Yan, lumambot na nga siya kaya naglagay na ako ng pampalasa. Naglagay na rin ako ng chili powder. Haluin. Mas manuot ang lasa. At nang tinikman ko nga ay sakto na ang lasa niya. Kaya nilagay ko na ang sotanghon. Continue lang sa paghalo. Bilis na lang maluto ang sotanghon. Kaya hindi ka na mahihirapan sa paghihintay. Pagkatapos haluin, takpan, hayaang lumambot ang sotanghon. Makalipas nga ang ilang minuto, ayan, luto na ang ating upo with sotanghon na may sardinas. Ayan, napakasarap naman. Ito nga, ipapatikim ko na nga sa anak ko ang niluto ko. Sana nga magustuhan niya ito. Sana nga pasaro talaga sa kanya to kasi hindi talaga siya kumakain ng gulay. Wakas, naging successful nga ang ating recipe dahil nga kumain yung anak ko ng gulay. Kaya kung gusto nyo rin, subukan nyo rin itong lutuin. Isa nga to
sa problema ko kung paano ko nga mapapakain ng gulay yung anak ko. Buti na lang talaga nagagawan ko ng paraan. At ngayon, mukhang masaya naman siya sa kinakain niya. Sana nga maubos niya ito. So, ayan lang. Salamat sa panonood.